pagtapos natin mamalengke, ngayon, magluluto muna tayo. Magluluto na. Ngayon, ugasan muna natin yung karne. Siyempre, kailangan malinis na malinis yung karne. Importante. Papaliguan muna natin yung karne. Iiwain na natin siya ng pang Bicol Express. Una talaga, di ako marunong magluto. Pero kasi HRM din ako, kaya dati nung nag-aaral pa, kailangan may mga recipe kang lulutuin. Pero medyo nakalimutan ko na yun, kaya nag-aaral ako magluto kasi may bata, kakain. Tapos, bago pumasok ng barangay, kailangan pakainin mo yung chikiting. Kasi si kapitan na, baka magalit. Lagi na ang galit. Biro lang. So, medyo lang dito, matagal yung paghihiwa ng maliit. Kasi gusto mo na, pag nagluto din kasi ako, gusto ko pang ilang pamilya. Kasi marami kami. Nabibigyan lahat. Pati nanay ko kasi pag nagluluto ako, kasama rin sa bilang yun. Sabi na natin yung magluto talaga bago pumasok sa barangay. Para pag magla-lunch yung bata o sa umaga makakain sila. Tapos dadala rin ako sa barangay. Minsan papadala nila ako. Iiwanan ko na lang luto. Etong kutsilyo ko to mga 10 years na siguro sa akin to. Ito talaga yung ginagamit ko sa pagluluto. Minsan nga pag sample dun sa kabila, sa mga kapatid ni Sarah, kalati doon. Pag magluluto, hanapin mo talaga kutsilyo mo. Hindi ka naman magaling magluto talaga, pero pag gamit mo talaga sa pagluluto din, hanapin mo yung sarili mong gamit. Hindi ka basta-basta makakapagluto. Para ka matamlay. Pagluto mo kasi, tas kumakain mga bata, gustong-gusto nila pagluto, tatay nila, kwatuhin nila. Dati nga, pag galing ko, medyo maluwag sa oras, mga bata nandito sa akin. Nilulutuan ko sila. Parang banding nila maglutuisan. Tayo? Bawang muna. Yan, bawang. Ito yung version ng Bicol Express ko, kaya tingnan natin kung patok sa lasa ng mga nasa bahay. Kahit ano namang hiwa yan. Depende lang sa pagigisa. Yan, sibuyas to, sibuyas. Ayun na, sakit na sa mata. Yung technique ko dyan, para hindi sumakit mata mo. Tatakpan mo niyan. Grabe. Ang sakit sa mata. Kuha tayo ng pambalat ng luya. Yung Bicol Express ko po, nilalagyan ko rin ng luya. Kasi para masarap siya. Parang pampatanggal din ang lansa. Sitaw, tsaka sili. Yan, ito mamaya. Habang nagigisa natin yung karne, mamaya isasama natin yan sa kabaw. Siling green. Okay, yan. Gusto natin yung ating mahiwagang kalan. Matanda pa sa akin to. Yung kalan na yan ay matibay yan. Mantika muna. Yan, mantika. Kasi pinakamasarap talaga pag nagluluto ka yung paggigisa. Iba talaga pag nagigisa ka. Yan, sibuyas. Bango. Dapat gisang-gisa siya para patis. Ayan. Kaya mas mabango yan pag patis siya. Patis. Lagyan natin ng maraming paminta, hindi konti. Masarap pag maraming paminta. Hindi ko pa naisalin sa lalagyanan yung paminta. Kasi bili ko dyan 5 piso. Ngayon, lalagyan na natin yung karne muna. Tapos yung bagoong mamaya.
din siya. Gisa ng gisa. Masarap, gisa. Ceiling green. Ito, pero dapat pala talaga inaalis yung ano nito. Yung nasa gitna. Yung buto. Para hindi sa ganong maanghang. Pero dapat talaga Bicol Express maanghang. Pero siyempre mga bata, hindi makakakain pagka sobrang anghang naman. Pero kung may sigarilyas to, minsan malilito ka pag kumain kang Bicol Express kasi sigarilyas saka yung ceiling green medyo magkamukha, parehong sa green. Ang tiyan na, nakita ko na. Gusto ko siyang takpan kaso parang mas gusto ko na aamoy yung luto. Next ko, lalagyan ko ng bagoong konti. Ako kasi minsan inugasan ko pa yung bagoong pero konti lang naman. Bagoong alamang. Ayan, gawin natin. Next natin yung ating sili. Para malasa sili. Uy, sili green. Mamaya yung sikretong dinamita. Hindi, yung siling labuyo. Yung kahit mga 2-3 peraso, pwede na yun. Lagyan natin siya ng konting tubig para kasi dumidikit yan pag di mo nilagyan ng tubig. Yan, lagyan natin konting tubig. Tapos konting halo para at least kumulong-kulo siya. Konting tubig lang. Kanya-kanyang version pag nagluluto. Ako kasi gusto ko lagyan ng tubig para hindi siya ganong dikit-dikit. Matagal magluto ng Bicol Express, sobra. Kapag medyo tuyo na siya, medyo tuyo konti, lalagyan na natin yung gata. Walang sigarilyas, kaya sitaw po ang ilalagay natin kasi hindi raw buwan ng sigarilyas. Saka hindi, meron naman kaso naubos daw. Kaya yun, hihiwa tayo. Parang ginawa ko sa probinsya to dahil wala din sigarilyas. Nagkaroon akong version ng Bicol Express na ito nga yung gamit na gulay. Imbes na sigarilyas. Pero masarap to pag pag malutong. Ugasan natin siya. Ugasan. Okay po. Tapos, tayo? Gagata na. Titikman natin kung uubra ba siya sa panlasang Pinoy. Okay. Pwede na. Konti na lang, makakakain na tayo. Ngayon po, lalagyan na natin yung gata. Gata natin yung Coco Mama. Yan. So, sarap kasi ito mas parang gusto ko talaga itong Coco Mama. Konti na lang. Medyo pakulo natin yung gata. Tapos, pwede na siyang kainin. Pwede na siyang ilagay sa hapagkainan. Lalagay tayo ng I love you. Ano yung I love you? 3 sili. 1, 2, 3. Maliit pero yan yung pinakamahalaga sa pagluluto ng Bicol Express kasi dyan kilala yung Bicol Express sa maanghang. Kukuha tayo ng kanin, didikman natin yung luto natin. Kung sakto ba sa lasa, saka ano yung mga dapat retokuin. Okay ba? Okay, kuha tayo ng konting gulay din para matikman natin kung obra na siya. Okay, so ang version nating Bicol Express. Tikman natin yung Bicol Express ni Cap. Bicol Express ala Capmac. Tikman natin kung pasado. Buti umubra yung sitaw. Kasi pag walang sigarilyas, yan talaga nilalagay ko. Masarap. Ay, sarap. Kain na tayo, kain. Punta kayo ng barangay.
Pag may pagkakataon kayo para matikman niyo yung luto ko. Kasi sa bahay maliit lang po. Doon sa barangay malaki, doon tayo kakain. Yung ano, naghuhugas? Medyo, pero naghuhugas ako talaga eh. Pagka ano, siguro kailangan mo to eh, para kasama sa pagluluto, hindi ka naman boss eh. Mga boss lang din naghuhugas, eh kaso di tayo boss. Wala ka sa subject mo eh. Yan, nababasag lahat.